Good morning everyone! Ito na po yung part 2 ng ating tutorial nung nakaraan kung paano tayo makakuha sa ating GCash loan ng pangalawang bisis at saka paano natin ma-avail yung loan na yon sa ating GCash app. So ito na po yun. Punta tayo sa ating GCash app. So ito na po na tayo. Nandito na po tayo sa ating GCash app. Pumunta na ako. So pupuntahan natin tong Varo. Click natin yung Varo. So, punta tayo dito sa GLoan. I-click natin si GLoan. So, ayan po yung gagawin natin. So, pagka-click natin kay GLoan, ayan na po yung lalabas. So, ako po guys, meron na po akong na-avail na 15,000 use. So, pag nag-click kayo sa GLoan, titignan niyo yung 2 loans available. So, ayan po yung nagpapatunay na may dalawang loan akong na-avail kay GCash. Ito po yung na-avail ko kay GCash. Yung first loan ko is 5,000. So, sa aking 5,000 po guys, meron akong monthly na 755.6 sa aking payment and 9 months. So, sa aking pangalawang loan, 10,000 kasi may 15K ako na ma-avail kay GCash na pwede kong i-loan. So, ito po aking pangalawang loan, nakakuha ako ng 10,000. So, ang aking 10,000, yung monthly ko sa 10,000 guys is, ito po yung monthly ko sa 10,000. Ayan po. Ayan po yung monthly ko sa 10,000 guys. Okay. Transaction history. So, ayan po. Tingnan natin yung transaction history ko. So, ayan po yung aking, kasi nag-payment ako, nag-first payment na ako kay GLoan. So, ito po yung aking monthly sa 10,000, 1,510.11 and 9 months ko siyang babayaran. So, yun na-receive ko sa aking 10,000 is naka-receive ako na 9,700 kasi may processing fee po yan na 300 pesos. So, ayan po yun guys na pwede nating makukuha yung ating pangalawang loan kapag na-approve tayo kay GCash. So, paano po ba tayo makaka-avail sa loan ni GCash? Kailangan po natin may balance tayo sa ating GCash wallet at saka magbayad tayo ng bills, mga billings, mga kuryente, tubig at saka iba pang mga babayarin na pwede nating bayaran sa GCash at pwede tayong mag-cash in and cash out. Kasi para ma-avail tayo, makikita ni GCash na ginagamit talaga natin siya, bibigyan niya tayo ng loan. So, ayan po kasi yung due date ko po sa aking isang loan, September 12, 2024. So, nag-advance payment na ako nung nakaraan. So, wala na ako, zero na yung aking babayaran this month. So, ngayong 28, magbabayad na naman ako sa aking 755.6 na GCash loan ko. So, ayan po yun guys, ang aking nakakuha sa GCash loan. Paalala lang po guys, sa mga gusto mag-GCash loan, huwag nating babayaran lahat ng ating utang para lang gusto nating mag-reloan. So, ayan po yung gagawin natin. Kailangan din po guys, huwag natin i-delay yung ating mga loans sa GCash kasi pag nag-delete tayo ng ating mga loans, hindi na tayo bibigyan ng malaking reloan. Kasi kung nagbabayad ka ng delayed, tapos binagsakan mo siya agad para lang makakuha ka ng another loans, hindi na yan mangyayari guys. Bigyan ka na lang minsan ng 100 pesos na ma-avail mo sa loans. Kaya kung gusto natin na palagi tayong bibigyan ni GCash ng ating ating gustong loan, kailangan na susundin natin yung gusto ni GCash. Kung kailan niya gusto matapos yung loan mo in 9 months, yun ang susundin natin. Huwag tayong mag-advance para sa next na gusto nating mag-loan ulit, bibigyan tayo
ng loan ni GCash. So guys, ito na po yung nakukuha ako na loan of 15,000. Pangalawang bisis ko po yung ni-loan. Kasi yung first loan ko, 5,000 and the second loan is 10,000. So ganyan po yung process ng paglo-loan sa GCash guys. Hindi din natin basta-basta makukuha yung loan ni GCash kapag hindi natin ginagamit yung ating GCash. Kasi hindi tayo ino-offer ni GCash ng loan kapag nakikita na hindi naman natin ginagamit si GCash. So, kailangan natin gamitin si GCash para makukuha natin yung loan na yan. So, thank you for watching guys. Sana mag-follow kayo sa aking Facebook profile. Magtulungan tayo lahat-lahat. So, maraming salamat. Bye!